Hello, good evening everyone. Welcome po muli sa ating Gospel Hour and maulang gabi po sa ating lahat. Ako po pala si Brother Sanjay and ako po ang magli-lead ng Bible study tonight. I hope na nakapag-tune in na po kayo at maitag nyo po ang ating mga bisita na naimbitahan. And kung kayo po ay may mga Bible sa inyong mga bahay, hawak nyo po ang inyong mga Biblia, let's open our Bibles in Ephesians 2 verse 11 to 22. Ephesians 2 verse 11 to 22. And kung kayo po ay wala sa inyong mga bahay o wala kayong Bible, meron po tayong mga i-flash na Bible verses, especially po sa ating mga bisita. At basahin nyo po ito at makita po natin, masundan nyo kung ano pong binabasa natin at pinag-aaralan. So, Ephesians chapter 2, Verse 11, Wherefore remember that ye being in the time past Gentiles in the flesh, who are called uncircumcision, by that which is called the circumcision in the flesh made by hands. That at the time you were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel, and strangers from the covenants of promise, having no hope and without God in the world. But now in Christ Jesus, ye who sometimes were far off are made nigh by the blood of Christ. For he is our peace, who hath made both one, and hath broken down the middle wall of partition between us, having abolished in the flesh the enmity, even the law of commandments contained in ordinances, for to make in himself a twain one new man, so making peace. And that he might reconcile both unto God in one body by the cross, having slain the enmity thereby, and came and preached to you which were afar off, and to them that were nigh. Verse 18, For through him we both have access by one Spirit unto the Father. Now therefore ye are no more strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and of the household of God, and are built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ himself being the chief cornerstone, in whom all the building fitly framed together groweth unto an holy temple in the Lord. And last verse, in whom ye also are builded together for an habitation of God through the Spirit. Let's bow our head and let's pray. Dear God, Heavenly Father, maraming salamat Panginoon sa gabing ito. Maraming salamat Lord sa isang privilege muli na kami po'y makapag-aral ng inyong salita. Gabayan niyo po ang bawat isa Panginoon. Enable niyo po ang inyong tagapagturo. At gamitin niyo po ako Panginoon at maalala ko, Panginoon, ang aking mga pinag-aralan at maibahagi sa mga nakikinig, Panginoon. Pinagpipray rin po namin, Lord, yung mga bisita na makakapag-tune in tonight. Kayo po ang kumilos sa kanila through Thy Word and convict them, Panginoon, by Thy Holy Spirit. At ipakita niyo po, Panginoon, ang kanilang mga kondisyon sa inyong harapan. At maging pagpapala po, Panginoon, ang mensaheng ito at maging reminder na ito po ang aming kondisyon before we got saved. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong biyaya. Kayo po ang manguna sa bawat isa. In Jesus' name we pray. Amen. I hope na naka-tune in na po kayo. And again, our hashtag for tonight, reconciled by faith. Just comment and tag nyo po yung inyong mga inimbitahan para po sila masimulan po nila kung ano po yung ating pag-uusapan. Again, in this passage, Apostle Paul continues to present the broader scope of God's reconciliation through the work of Jesus Christ. If we will just read this whole chapter of chapter 2, makikita po natin dito kung ano yung ine-explain ni Apostle Pablo. Makikita po natin dito, maiintindihan po natin, ano ba yung ginawa ng Panginoon sa ating mga buhay? What the Lord does in transforming and saving our lives. From being dead in trespasses, makikita niyo po yan sa Ephesians 2 verse 1 to 3. From being dead in trespasses and sin,
a life walking according to the system of this world and controlled by the power of Satan, being the children of disobedience and living as children of wrath in the time past. Ito po yung ating kondisyon nung tayo po ay hindi pa mananampalataya, nung hindi pa tayo linigtas ng Panginoon, nung hindi pa tayo kinuha ng kamay ng Panginoon sa kanya, dahil sa kanyang biyaya. But in verse 4, but God, who is rich in mercy, for His great love wherewith He loved us. Those two words change the course of our life eternally. And that is the reason why we are saved and why we can be saved. Ayun lang po yung dahilan. Dahil sa pagkilos ng Panginoon, dahil sa kanyang habag, dahil sa kanyang pagmamahal, kaya niya tayo minahal. Kung pag-aaralan lang po natin yung salitang love in this verse, hindi po ito yung pagmamahal na dahil may nakitang maganda sa atin. Kung hindi nakita ng Diyos yung kakulangan, yung pangit sa atin, pero minahal niya pa rin tayo. And ayun po yung pagpapakita na ang totoong pagmamahal ay nanggagaling lamang sa Panginoon. The continuation of God's reconciliation and transformation to His people was explained and discussed by Apostle Paul in this passage that we will discuss tonight. Ayun po yung binasa natin kanina. Tonight, let me discuss the three things that makes us one with Christ. Yung tatlong bagay na kung saan tayo inalis, binago ng Panginoon at linapit, naging isa dahil kay Kristo. The three things that makes us one with Christ. First is our relationship. Meron tayong relasyon sa Panginoon na hindi tama. And dito, maintindihan po natin, in-expound pa ni Apostle Paul, bilang mga hintil, kung ikaw po ay hindi Hudyo, ikaw ay isang hintil. Lahat ng hindi Hudyo ay tinatawag pong hintil sa Biblia. Sabi niya po dito, ito po ang ating past condition, Ephesians 2 verse 11, wherefore remember that ye being in the time past Gentiles in the flesh, who are called uncircumcision, by that which is called the circumcision in the flesh, made by hands. Apostle Paul urged the Gentile believers to recall, to remember their life before Christ. Itong mga kausap ni Apostle Pablo ay mga mananampalataya na. Pero pinapakita niya dito, pinapaalala niya na, ito kayo dati, ito yung buhay niyo noon. Alam niyo po, kung makikita lang natin, kung titingnan lang natin lagi yung buhay natin noon, magiging grateful tayo sa buhay natin ngayon. Kung saan tayo linigtas ng Panginoong Hesukristo, kung ano yung ginawa ng Panginoong Diyos sa atin para tayo ay malagay sa posisyon natin ngayon, sa kondisyon natin ngayon. As Christians, we all have our past lives before we get saved. Meron tayong kanya-kanyang nakaraan bago tayo iligtas ng Panginoon. May iba-iba tayong ginagawang kasalanan, may iba-iba tayong pamumuhay, iba yung kung paano tayo mag-isip, kung paano tayo kumilos. And here, we don't have the right relationship with God. And the life that we had was so far from what we are this very present day or present time. Kung titingnan lang po natin, kung i-assess lang po natin, sobrang layo na pala. Kung saan ako kinuha ng Panginoon, halos di ko na makilala yung sarili ko. Dahil ganun po yung kapangyarihan ng kaligtasan na ginagawa sa ating buhay ng Panginoon. Tayo po ay binabago niya. Inaalis tayo sa maruming kasalanan at nilalagay sa kanyang katuwiran. The whole theme of this chapter is reminding them that what we were before, and what we are now because of Christ. It is all because of Christ. Sabi nga po ni Apostle Paul, I am what I am because of the grace. Di dahil ako ngayon ay ganito, dahil sa aking sarili. Kung hindi ako ngayon ay ganito, dahil sa biyaya ng Panginoon. Lagi nating paalalahanan yung sarili natin. Kung saan tayo pinulot ng Panginoon. Just like what Moses said to the Israelites
in their deliverance from Egypt. Ito yung time na sila po'y makatakas na sa ilang taon, ilang daang taon na pagkakaalipin sa mga Ehipto. In Exodus 13:3, and Moses said unto the people, remember this day, alalahanin nyo ang araw na ito, in which ye came out from Egypt, out of the house of bondage. For by strength of hand the Lord brought you out from this place. Dahil sa kapangyarihan, sa pagkilos ng Panginoon, kayo ay inalis sa lugar na ito. There shall no leavened bread be eaten. Most of the time, we tend to forget what God does in our lives. Bilang mga Kristiyano, nakakalimutan natin kung ano ba yung ginawa sa atin ng Panginoon. And maganda pong ipaalala sa atin kung ano ba tayo noon at ano na tayo ngayon. Kung gaano na tayo kalayo sa buhay na kinakalakaran natin noon. We forget where the Lord speaks us up and what He does so we can have or we can be where we are now. I believe na wala pong sino mang mananampalataya ang gusto pang bumalik kung saan siya kinuha ng Panginoon. Walang sino man ang linigtas na ng Panginoon at gusto pang bumalik sa kadiliman. And Apostle Paul reminded them that before they were Gentiles in the flesh, a non-Jewish people, the uncircumcision. Ito yung mga title na binibigay sa kanila. In Ephesians 2:2, wherein time past you walk according to the course of this world. Ito daw yung buhay nyo noon, ito yung buhay natin noon, na tayo daw ay lumalakad lamang kung ano yung meron sa mundong ito. Para daw tayo mga patay na isda na sumusunod lamang sa alon ng tubig. Hindi natin kayang labanan kung ano ba yung merong takbo ang mundong ito. According to the prince of the power of the air, according to Satan, the spirit that now worketh in the children of disobedience. This is the life of us, Gentiles, unbeliever. But now that we are saved, pinapakita ni Paul, saan kayo kinuha ng Panginoon? Apostle Paul explains in these passages the spiritual condition of our past, but as he continues, he presents the reality of our relation that we Gentiles are not part of the chosen people of God. Unang-una, hindi naman talaga tayo yung piniling nasyon ng Panginoon, piniling tao ng Panginoon. Pinapaintindi niya sa atin na nandito kayo sa lugar na ito at nandito yung mga pinili ng Panginoon. Ito yung realidad ng buhay na wala talaga dapat kayo dito sa sitwasyon na to. Kung hindi lamang sa biyaya ng Panginoon, makikita po natin yan lagi sa Ephesians 2:8 and 9, for by grace ye are saved. Kung hindi lamang sa biyaya ng Panginoon, kayo ay naligtas. Kung hindi dahil sa ginawa ng Panginoong Hesukristo, kayo ay wala dito sa kaligtasan na meron kayo ngayon. Ephesians 2 verse 11, again, wherefore remember that ye being in the time past Gentiles in the flesh, who are called uncircumcision. Bakit binibigyan ng diin yung title na ito? By that which is called the circumcision in the flesh made by hands. Again, uncircumcision is a category or derogatory term emphasizing that non-Jewish people are outsiders in relation to God's covenant with Israel. Kumbaga wala dun yung promise ng Panginoon sa mga taong hintil. Para lang talaga sa mga Hudyo. This category includes most of the churches planted or empowered by Paul. Kaya nga po siya tinatawag na missionary to the Gentiles. Siya yung ginamit ng Panginoon para abutin yung mga hindi Hudyo. And makikita po natin, pag-aaralan natin kung ano pa yung dinidiscuss niya dito about sa pagiging Hudyo, ay pagiging hintil.
in Ephesians 2:12 that at the time you were without Christ. Nung time na kayo po ay wala pa kay Kristo, wala pa sa kalooban ng Panginoon, wala pang kaligtasan, wala rin kayong Kristo. Ito yung buhay ng isang hintil, being aliens from the commonwealth of Israel and strangers from the covenants of promise, having no hope and without God in the world. It is not just that we are not the chosen people of God, but also we don't have the right relationship, or we don't have relationship with Christ, the Messiah, the Savior, the Deliverer, Redeemer. Unlike the Jews, they know that there will be a coming Messiah. But to us Gentiles, we are all hopeless, and our lives have no direction and promises to look forward. Kung hindi ka inabot ng Panginoon, kung hindi ka hinanap ng Panginoon, wala kang kaligtasan ngayon. Kung hindi ikaw ang minahal muna ng Panginoon, hindi mo mamahalin ng Panginoon. And dito po pinapakita dito kung ano yung difference ng bilang Hudyo at bilang isang hentil. Kaya binibigyan ng diin ni Apostle Pablo, kayo mga uncircumcised at itong mga circumcised Hudyo, unlike the Jews, they know that there will be a coming Messiah. Kumbaga meron silang ina-expect na. Old Testament pa lang. Alam na nila. But to us, na mga hintil, wala. Wala tayong pag-asa na pinanghahawakan. Yung buhay natin ay walang direksyon. At wala tayong mga pangakong inaasam o look forward, unlike the Jews. Kaya po sinabi niya dito, being aliens from the commonwealth of Israel. In Ephesians 2:12. The temple where the Jews gathered and worship are not allowed to be entered by the Gentile people. Ito po mga templo kung saan nagbibigay ng pagpupuri, pag-worship ang mga Hudyo ay hindi po maaaring pasukan ng sinumang hintil. Kumbaga, very restricted para sa mga Hudyo lamang. There were only places where they could get, and that was outside the temple. Kung meron man silang pwedeng pasukan na lugar sa Israel, sa city ng Israel, hindi nila pwedeng pasukin yung mismong holy place. Kung saan nandun na yung mga courtyard na nakalagay dito as pag-post po ng media yung picture. So first na place is the Holy of Holies. Symbolize the holiness and presence of God. Then next doon is yung holy place, kung saan yung mga priest lang yung pwede. Ay kung saan nagpe-perform yung mga priest. Nandiyan yung courtyard ng mga priest. Nandiyan yung court of the Israelites, the Jewish men. And nandiyan yung court of the woman, all Jews. Pero doon sa labas kung saan napakalayo na. Ayan, binigyan po ng size comparison dyan kung gaano kalaki yung Herod's Temple. Halos 3 sukat ng American football field. So imagine, ganun ka kalayo sa presensya ng Panginoon. Ganun ka kalayo sa kabanalan ng Panginoon. Before ka makapasok sa susunod na courtyard, nandun ka muna sa women's courtyard. Before ka makapasok dun sa susunod pa, halos 5 na mga partition. And walang sino man ang kayang pumasok sa Holy of Holies, especially kung ikaw ay isang hintil. Wala kang pag-asa. So dito, pinapakita po ni Apostle Paul kung ano yung pinagkaiba natin sa mga Hudyo at sa pagiging hintil. Kung ano yung layo
kung ano tayo bilang mga hintil sa kalooban ng Panginoon. Kung ano yung relationship natin. Apostle Paul said that they were being foreigners or aliens for what is inside the city of Israel. They don't have experience being a nation or people of God. The Israel nation itself was governed, and whose supreme king and Lord was God Himself. Ang Diyos mismo ang namumuno sa bansang Israel. Lahat ng kanilang ginagawa ay nakabase sa mga kautusan ng Panginoon. Kung ano yung binigay na law ng Panginoon. Kung ano yung tinakda ng Panginoon. And where blessing and protection they benefited. It is not that they are foreigners geographically, but also they are alienated spiritually. Binibigyan lang sila ng illustration ni Apostle Paul kung ano yung kondisyon nila spiritually. And physically, nakikita naman natin na ganun din. This is the most fearful thing that we can be aware of. Maybe we are in a religious country, family, group, or even in the church, but we don't know the true living God. Baka alam natin na merong Diyos, alam natin na merong Diyos na buhay, pero hindi natin totally kilala. Hindi natin ina-acknowledge kung sino siya. Bilang Diyos na namumuno sa atin. The Gentiles were not able to partake of God's divine covenants, in which He promised to give only to His people, Israel, or the Jews, a land, a priesthood, a people, a nation, a kingdom and king, which the Lord Jesus Christ, that those who will believe in Him shall have eternal life and heaven. We are the Gentiles that was Apostle Paul talks about. And if not because of the grace of God, we are still the same that are described by. Kundi lamang sa biyaya po ng Panginoon, ayun pa rin daw po yung ating kondisyon. Ayun pa rin daw, ito pa rin tayo na mga hintil na walang kaalam-alam sa mga pangako ng Panginoon, foreigners or aliens sa mga kautusan ng Panginoon at hindi kinikilala ang Diyos at walang Kristo na inaasahan. A life without God is a hopeless life. Ito yung buhay ng isang hintil o ng isang walang relasyon sa Panginoon. A life without God is a hopeless life. Wala kang ibang pwede mong kapitan o naasahan kung hindi ang Panginoon lamang. Hindi ang mga bagay na meron ka, hindi ang pamilya mo, hindi kung sino man, kundi ang Panginoon lamang. A life without God is a meaningless life. Kung mapapansin nyo lang, bakit ganun? Bakit pag na-achieve ko tong bagay na to, parang walang katapusan. Pag naabot ko tong goal na to, gusto ko na naman ng iba, pero pag naabot ko na naman, parang wala na naman. So meaningless. A life without God is a life without direction. Kaya gulong-gulo yung mga taong walang relasyon sa Panginoon. Na hindi mo alam kung ano ba talagang gusto mong gawin sa buhay mo. Hanggang maubos ang oras mo sa mundong ito, di mo pa rin naaabot, di mo pa rin nalalaman kung ano bang dahilan, ano ba yung pag-asa na dapat meron ka. While the Gentiles had many gods, they did not recognize the true God because they did not want Him as their God. Sabi po ng Romans 1:21, because that when they knew God, they glorified Him not as God. Neither were thankful,
but became vain in their imaginations, and their foolish heart was darkened. Kahit alam nila na mayroong Panginoong Diyos yung Israel, kahit alam naman natin may Diyos na buhay nung panahon na tayo po ay hindi pa naliligtas ng Panginoon, hindi natin binibigay kung ano ba yung dapat para sa Kanya. Ni magpasalamat na buhay pa tayo sa araw-araw ay hindi natin magawang ipagpasalamat. Minsan nga kung pag tayo ay lumalapit sa Kanya, naalala lang natin siya dahil sa pangangailangan din natin, sarili. Hindi dahil kung sino siya at kung bakit dapat natin siyang alalahanin bilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Can you imagine a life without hope? A life without God? Can you imagine a life without promises of God to look forward? Or imagine a life without Jesus Christ? Ganito po yung buhay natin noon. Ganito yung relasyon natin sa Panginoong Diyos. Wala tayong pag-asa, wala tayong mga pangakong panghahawakan walang hanggang buhay. At walang Kristong nagbigay ng buhay sa atin para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. But now, that we are now one with Christ, can you still imagine a life without a right relationship with Christ? Can you still live a life without Jesus Christ? Ngayong tayo ay mananampalataya na, nai-imagine pa ba natin na wala tayo sa kalooban ng Panginoon? Nai-imagine pa ba natin yung buhay na wala ang presensya ng Panginoong Hesukristo? Sa amin pong mga bisita, God is giving you the hope that you can only find in Jesus Christ. Siya lamang po yung pag-asa na pwede niyong kapitan. Napakababaw naman kung kakapit ka lang sa Panginoon dahil sa problema mo. Ba't kapitan mo ang Panginoon dahil kapahamakang walang hanggang kamatayan ang nag-aabang sa'yo? It is only God who can give us divine purpose and a direction that will last to eternity. Kung wala tayo sa kalooban ng Panginoon, walang purpose ang buhay natin. Hanapin at hanapin mo kung ano yung sa tingin mo magsasatisfy sa'yo, pero laging may kulang. Laging magulo ang buhay. And this is our present condition. Before, our relation towards God was so far that we don't have any hope to be with Him. Imagine a life without Christ, foreigners of Israel, without the covenants of promise, without a single hope, and without God in their world. In Ephesians 2:13, but now in Christ Jesus. Ngayon kayo ay na kay Kristo na. Kayo ay na kay Kristo. Ye who sometimes were far off are made nigh by the blood of Christ. This is a present tense. Sabi niya dito, but now in Christ Jesus. Ye who sometimes, kayong mga linigtas na, kayong mga hintil, kayo yung nasa labas ng templo, kayo yung nandun sa pinakamalayo, nasa pinakadulo, na yung kortina hindi nyo makita, ay inilapit. Nandun na kayo sa presensya ng Panginoon dahil sa kanyang banal na dugo. Dahil sa kanyang dugo. But now, in Christ Jesus, we can now enter into the Holy of Holies, in the presence of God, because of the precious blood of Jesus Christ. Walang ibang dahilan bakit tayo makakalapit sa Panginoong Diyos, kundi lamang dahil sa banal na dugo ng Panginoong Hesukristo. We are now redeemed not by any corruptible things, but with the precious blood of Jesus Christ. His blood Himself,
the perfect lamb that will satisfy the holiness of God, that will satisfy the wrath of God and His judgment and righteousness. Walang ibang dahilan, walang ibang kaparaanan para ikaw ay makalapit sa Panginoon kung hindi dahil sa Kanyang banal na dugo na binigay at inalay sa iyo para ikaw ay magkaroon ng walang hanggang buhay. We can now come boldly together to the throne of grace. We can now obtain His mercy and find grace to help us in the time of need. There's no other reason why that we are made nigh or near, but only because of the blood of Jesus Christ. Ayun yung nagdugtong ulit sa relasyon. Natin sa Panginoon. In Hebrews 9:12, neither by the blood of the goats and calves, but by His own blood, He entered in once into the holy place, having obtained eternal redemption for us. Hindi ka lang tinubos ng Panginoon dito. Hindi ka lang tinubos ng Panginoon sa kasalanan, kundi eternally, ikaw ay Kanyang tinubos at para magkaroon ka ng relasyon sa Panginoon. In Romans 3:25, whom God hath set forth to be a propitiation through faith in His blood, to declare His righteousness for the remission of sins that are past through the forbearance of God. Dahil sa Kanyang banal na dugo, dahil sa Kanyang pagbabayad, the atonement of our sins, kailangan mo lang panampalatayaan yung banal na dugo ng Panginoong Jesucristo na sapat para tayo ay makalapit sa presensya ng Panginoong Diyos. Katanggap-tanggap ang banal na dugo ng Panginoong Jesucristo. Sapat ang kaligtasan na binigay niya sa atin dahil sa Kanyang banal na dugo. In 1 Peter 1:18 and 19, for us, you know that you were not redeemed with corruptible things. Hindi ka tinubos ng Panginoon sa mga bagay na sa mundo lamang. As silver and gold from your vain conversation received by the tradition of your fathers, but with the precious blood of Christ, as of a lamb without blemish and without spot. Doon tayo linapit ng Panginoon. Doon ay yung naging dahilan bakit tayo ngayon ay iisa na kay Kristo. Pag ikaw ay namatay at humarap sa Panginoon, yung banal na dugo na ng Panginoong Hesukristo ang makikita sa iyo ng Diyos. Kaya ka magiging katanggap-tanggap sa Kanyang kaharian. Kaya ikaw ay magiging katanggap-tanggap na magkaroon ng kaligtasan. Makikita ng Panginoong Diyos sa buhay mo yung dugo ng Panginoong Hesukristo na ikaw ay matuwid na dahil sa buhay na perpekto ng Panginoong Diyos. Of a lamb without blemish and without spot. The three things that makes us one with Christ. First is our relationship. Next is our religion. Here, Apostle Paul addresses not just relationship, but the religious and cultural barriers that Christ dismantled. Makikita po natin dito na hindi lang po yung relasyon, kundi yung relihiyon. Yung set of belief mo ay binago ng Panginoon. Judaism, which was the Jews' religion, made them separate from the Gentiles. Because Jews considered Gentiles as outcasts, objects of mockery toward the God of Israel, and reproach to their own religion, society, and tradition. There was a great hostility between them for thousands of years. Merong gulo sa dalawang parte na ito, dalawang camp na ito. Dahil alam ng mga Hudyo na sila'y na minamak lang nila yung Diyos na meron sila. They are disapproving their own religion, society, tradition, and practice. Kumbaga, there's an enmity. May galit.
may pag-aaway sa dalawang camp na ito. We need to understand that Israel is a nation of God. Whoever is against Israel is an enemy of God, and that is what the Old Testament showed upon us. From every battle, difficulties, challenges that Israel has faced, God has been faithful to His chosen people. Until now, makikita po natin, Israel standing despite how small this nation was because of how great and powerful God is. In our religion, yung enmity na meron po sa dalawang parte na ito, yung kabanalan at yung kamunduhan, in Ephesians 2:14, for He is our peace. Christ is our peace, who hath made both one, and hath broken down the middle wall of partition between us. As Isaiah description of God's Messiah as the Prince of Peace. Nung hindi pa po pinapanganak ang Panginoon, meron nang isang propeta na alam na paparating ang Messiah. At tinatawag niya itong the Prince of Peace in Isaiah 9:6. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder. And his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace, the Lord Jesus Christ. He is our peace, sabi ni Apostle Paul. Siya yung dahilan bakit nagkaroon ng reconciliation. Reconciliation from Jews and Gentiles, from God and man. He is the mediator. In the New Testament, peace has three different meanings. First, peace comes from a hero or champion who achieved it through winning a war. There was this proverb that says, if you wish for peace, prepare for war. Ito yung isang meaning ng kapayapaan. Ang kapayapaan ay nanggagaling sa isang mandirigma na siya yung humaharap, siya yung tinatapat sa ibang nasyon o ibang kingdom para hindi na buong bansa nila o buong nasyon nila o kaharian nila ang lumaban, kundi one-on-one lang. Kung sinong manalo, sa kanila na yung kaharian. Kung sinong matalo, aalis na, titigil na. And by this, who achieved it through winning war. Kumbaga siya yung peacemaker. Peace is an inward tranquility. Ito naman po yung pagkakaalam natin sa kapayapaan. Na pag ikaw ay nasa isang relax na lugar, pag ikaw ay nasa pamilya mo, nasa isang mood na peaceful. And lastly, the messianic peace that comes from Jesus Christ. It refers to both the absence of hostilities and reconciled relationship between God and others in the context of the new creation. Ito yung binigay sa ating kapayapaan ng Panginoon. Yung kapayapaan na pag ikaw ay humarap sa Panginoong Diyos, alam mong tatanggapin ka niya. Dahil yung peace ay nanggagaling sa kanyang bugtong na anak. Nireconcile niya, inayos niya, binayaran niya, inalis niya yung kaguluhan, yung galit. Christ Himself was the only source of peace. Siya lamang po ang dahilan. Siya lamang yung source ng kapayapaan. Hindi mo ito mahanap kung saan-saan. And if you don't have peace right now, if you don't have Jesus Christ right now, wala ka pong peace sa buhay mo. Especially pag dumating na yung time ng kamatayan mo. Kaya yung karamihan sa mga hindi mananampalataya, takot na takot sa kamatayan. Meron tayong mga kamag-anak o mga kilala na pag may mga namatayan, wala talaga sa kanila yung peace. Kung pwede lang sumunod sila o hilahin nila pabalik yung mga mahal nila sa buhay, gagawin nila dahil
wala yung peace na nanggagaling sa Panginoon. Unlike to us Christians, believers, alam natin na ang kamatayan ay isang welcoming part sa pagharap natin sa Panginoong Diyos. At alam natin na tayo ay tatanggapin ng Panginoong Diyos dahil sa kapayapaan na binibigay ng kanyang bugtong na anak na si Jesucristo. In Galatians 3:28, there is neither Jew nor Greek. There is neither bond nor free. There is neither male nor female. For ye are all one in Christ Jesus. Pinag-isa na po. Ang kaligtasan ay hindi lamang para sa Hudyo. Kundi tayo ay iisa na Kristiyano, tagasunod ni Kristo. Salvation is not by race, but by grace alone. Through faith alone, in Christ alone, and for the glory of God alone. Hindi dahil ikaw ay Italiano, Pilipino, anumang lahi mo ay ikaw ay ligtas na. Kundi lamang sa biyaya ng Panginoon, sa pananampalataya sa ginawa ng Panginoong Jesucristo at para sa kapurihan ng Diyos Ama. Lamang. In Ephesians 2:15, having abolished or killed in His flesh the enmity, yung separation ng Hudyo at ng Hintil. Ikaw ay isa ng bagong tao sa Panginoong Jesucristo. Ikaw ay Kristiyano na. Wala nang Jews, wala nang Greek, wala nang Hintil, wala nang Pilipino, Italiano, anumang lahi mo. Ikaw ay isa na sa Panginoong Diyos, sa Panginoong Jesucristo. Even the law of commandments contained in ordinances for to make himself of twain one new man, so making peace. Jesus' death abolished the Mosaic covenant. Sabi po dito, di ba? Even the law of commandments contained in ordinances, He abolished, which erected a barrier between God and humanity, and between Jews and Gentiles. Christ abolished the Old Testament ceremonial laws, feast, sacrifice, that uniquely separates the Jews from Gentiles. Kaya ganoon na lang po yung pagkahiwalay ng mga Hudyo sa mga Hintil. Dahil meron silang iniingatan ng mga kautusan ng Panginoon, mga ceremonials, practices, traditions. Ayaw nilang mabahiran. Pero tinuldukan po ng Panginoong Jesucristo yon dun sa kanyang kamatayan. Wala nang Hudyo, wala nang Hintil, iisa na lang kay Kristo. Iisang Kristiyano na lang ang kanyang tatawagin. In its place, He created peace for all those who united by Him, by faith, who are seen as a new man, Christian. Kaya po, meron tayong mga brethren o mga kapatiran na ibang lahi o nasa ibang lugar, iisa pa rin po. Ang ulo noon ay si Kristo. Kaya nga hindi mo pwedeng, porkit ikaw ay nasa loob ng simbahan, ay mamalitin mo, pagsasalita mo ng iba-iba, o ng kung ano-ano yung ibang simbahan. Especially kung alam mo naman sila ay na kay Kristo. Dahil iisa lang tayo sa Panginoong Diyos. Hindi tayo nakakataas, hindi tayo pwedeng maging mataas, kundi pantay-pantay tayo na iisa kay Kristo. Take note, we are not under the law, but under grace, which enable us to fulfill the law. Hindi porket po dito inabolish ng Panginoong Jesucristo yung Mosaic covenant, ay hindi mo na rin susundin yung kautusan ng Panginoon. God's moral law, or the Ten Commandments and the law that was written in our hearts, were not abolished, but included in the new covenant, wherein Christ and by faith we obey and fulfill the law. Sa biyaya po ng Panginoon, kaya mo nang sundin ng tama yung kalooban niya, yung kautusan ng Panginoon. Hindi mo na to ginagawa para sa sarili mo, hindi mo na to ginagawa para ikaw ay maligtas, kundi sa biyaya ng Panginoon, ginagawa mo to para bigyan ng kapurihan ng Panginoon. Minamahal mo yung mga taong di rin kamahal-mahal, sinusunod mo yung kautusan ng Panginoon
na ikaw ay dapat maging ganito, hindi dahil para sa sarili mo, kundi para sa kapurihan ng Panginoon. Next, Christ is our reconciliation. In verse 16 of chapter 2, and that He might reconcile both unto God in one body by the cross, having slain the enmity thereby. Hindi lang tayo reconcile ng Panginoon sa mga Hudyo na mananampalataya, kung hindi, reconcile din tayo sa banal na Diyos, na yung galit ay na merong galit sa kasalanan. And came and preached peace to you which were afar off, and to them that were nigh. Reconciliation is one of the reasons why Jesus Christ died on the cross. Isa po itong dahilan kung bakit namatay ang Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo. He ended the enmity. He nailed it on the cross and brought peace for you toward God, that when the time we will face Him, He will see the blood of His Son and have peace going forward and come to near Him. In Romans 5:10, for if when we were enemies, we were reconciled to God by the death of His Son, much more being reconciled, we shall be saved by His life. Dahil sa tayo ay, yung relasyon natin sa Panginoon, tayo ay mga kanyang kaaway, kalaban, galit ang Diyos sa kasalanan. Pero dahil sa kanyang kamatayan, tayo ay pinagbati, inayos ng Panginoong Hesukristo by His death, at para tayo ay maligtas sa kapahamakan. Next, Christ is our access. In verse 18, for through Him we both have access by one Spirit unto the Father. He is our peace, He is our reconciliation, He is our access. Because of His death, meron na tayong access sa Panginoong Diyos. Hindi mo na kailangan dumaan kung saan-saan. Hindi mo na dumaan kay Father para ikaw ay makaabot sa Ama. Hindi mo na kailangan dumaan kay Mama Mary. Access was also interpreted as way or door. He is the way and the only door that we can go through the Father. Directly access sa Panginoong Ama. There's no other way or access but only through Him. In John 14:6, Jesus said, unto Him I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Hindi ako yung isa sa mga daan, isa sa mga katotohanan, isa sa mga buhay, kundi ako lamang ang daan, ako ang katotohanan, at ako ang buhay. Walang sino man ang makakaparoon sa Ama kung hindi dahil sa akin. Because of His death, because of His blood, we can now have access directly in one Spirit to the Father. In Ephesians 3:12, in whom we have boldness and access with confidence by the faith of Him. Dahil sa ginawa ng Panginoong Hesukristo, meron ka ng katapangan, kumpiyansa na humarap at pumunta sa Panginoong Diyos. Lahat ay ginawa ng Panginoong Hesukristo. Next, the three things that makes us one with Christ: relationship, religion, and lastly, our spiritual separation. We believers and unbelievers should be aware that we are not just living in this world physically, but also consider that there's a realm of spirituality. We should view things in a way that we look at this world how God sees things and how the Bible describes it. Kung ano po yung nangyayari sa mundong ito ay prinuklama na
mahiwagang salita ng Panginoon, ng mga kapangyarihang salita ng Panginoon. We see that there's a spiritual battle between us in this world. Nakikita niyo po yan. We see that in the past, we were in darkness, but now we are in the light. After we die, there will be an eternal life to live on. Pag tayo po ay namatay, hindi po tayo basta lang namatay at titigil na. We will consume our life in the presence of God, of His love, or in the presence of His judgment and wrath. Dalawa lang po ang patutunguhan ng ating mga buhay. Spiritual na buhay. Tayo ba ay mamumuhay sa walang hanggang buhay kasama ang Panginoong Diyos? Kasama ang Kanyang walang hanggang pagmamahal, biyaya, o tayo ay nandoon sa presensya ng Kanyang galit sa kasalanan at yung paghuhukom niya sa atin sa ating mga ginawang kasalanan. Apostle Paul continues his exhortation to the Gentile believers. We are not just one body, but importantly, we are one in spirit and in hope of our calling. Hindi lang tayo pinag-isa physically, na tayo ay isang grupo ng simbahan, kundi pinag-isa rin tayo spiritually. Meron tayong spiritual life na kailangan harapin. And dito makikita po natin, in verse 19, "Now therefore ye are no more strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and of the household of God." God gave us a new citizenship, a new spiritual citizenship. Nung tayo po ay dati ay nasa kamunduhan, ang default na destination natin ay impyerno. Pero dahil sa biyaya ng Panginoon, dahil sa kaligtasan, dahil sa banal na dugo ng Panginoong Hesukristo, we have now a new citizenship. The result of Christ's ministry and sacrifice and being the mediator, as Apostle Paul conclude, therefore, sabi niya po dito, "Now, therefore, ye are no strangers and foreigners, and second-class citizens in the church, temple, and holy place, and heaven of God." Malapit na po tayo matapos, and pakinggan niyo pong mabuti yung mga sasabihin, yung mga pag-aaralan pa natin. We need to be aware that we have spiritual life. Nasa spiritual battle. Meron tayong spiritual na paggugugulan ng ating mga buhay. Sabi niya po dito, merong binigay sa mga mananampalataya na new citizenship. The divine promises, blessings, and glory that was given to the Jews are now shared to us through Jesus Christ. Redeemed sinners not only become citizens of heaven with the saints, but also become members of God's family. Hindi ka lang linigtas ng Panginoon, kundi ikaw ay naging parte pa ng kalangitan. Doon mo gugugulin yung walang hanggang mong buhay. Naging citizen ka pa ng langit. Kasama yung mga saints, yung mga karakter dito na tagasunod ni Kristo, mga mananampalataya, believers. In Philippians 3:20, "For our conversation is in heaven, from whence also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ." Hindi lang po dito sa lupa matatapos ang ating kaligtasan o ang ating pag-iisa, kundi ito po ay hanggang walang hanggang buhay, tayo po ay magkakasama. Ang tanong, saan mo gugulin yung walang hanggang mong buhay? Sa presensya ba ng pagmamahal ng Panginoon? Makikita rin natin yan sa Ephesians. Sabi po ng Ephesians 2:6, ngayon ko lang naalala, "And hath raised up together and made us sit together in heavenly places in Jesus Christ." Or sa impyerno. Kung wala po tayong tamang relasyon sa Panginoon, kung wala po tayong tamang pagkakilala na meron palang Diyos
na tayo ay bibigyan pagsusulit pag tayo po ay namatay, kapahamakan po ang nakasunod sa atin. We always hear this hymn sa ating mga Kristiyano, lagi natin itong kinakanta. This world is not my home. I'm just a passing through. My treasures are laid up somewhere beyond the blue. The angels beckon me from heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. Lahat po tayo ay dumadaan lang sa mundong ito. Kahit ikaw ay hindi rin mananampalataya, dadaan ka lang din sa mundong ito. Ang paghandaan mo yung walang hanggang buhay na haharap sa iyo pag ikaw ay namatay. And I can't feel at home in this world anymore. Because this is not our home. Heaven is our home. We should be excited na tayo ay makauwi na sa bahay kung saan kasama natin ang Panginoong Hesukristo. In Hebrews 12:22-23, but ye are come unto Mount Zion, and unto the city of the living God, the heavenly Jerusalem, and to an innumerable company of angels, to the general assembly and church of the firstborn. Tayo pong lahat ay magsasama-sama doon. Wala nang Milan Church, Bethany Makati Church, Katipunan Church. Lahat po ay iisa na lang, nasama-sama. Lahat tayo ay isang simbahan na lang at iisa na lang din ang ating magiging pastor. Which are written in heaven, and to God, the judge of all, and to the spirits of just men made perfect. We have now a new citizenship. Kung ikaw ay na kay Kristo, kung ang banal na dugo ng Panginoong Hesukristo ang dahilan bakit ikaw ay ligtas, meron ka ng panibagong citizenship. Fellow citizen ka na ng nila Apostle Paul, nila John, nila Moses, Abraham. Makikita mo sila doon. Tanungin mo kung ano yung nangyari sa buhay nila. Next, we now have a new foundation. Our spiritual foundation. And now built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ Himself being the chief cornerstone. Being one in Christ, everything is changed and transformed. Hindi pwedeng ikaw ay sinasabi mong ligtas, pero yung pananaw mo, pananampalataya mo, ay ganun pa rin tulad ng mga hintil na merong maraming Diyos, kung ano-anong sinasamba, kung ano-anong ginagawa, kung ano ang gustong gawin sa buhay nila, ginagawa nila. Dapat nakaangkla o yung buhay mo ay naka-base kung ano yung mga tinuro ng mga apostles, kung ano yung tinuro ng Panginoong Hesukristo. The foundation of our faith is built upon the apostles and prophets who proclaimed that the rock and cornerstone of our faith and salvation is only Jesus Christ. Walang ibang dahilan bakit ikaw ay ligtas, kundi dahil lamang sa ginawa ng Panginoong Hesukristo. Maybe you know Christ, Jesus Christ, but do you know the true Jesus Christ? Ayun ba talaga yung kilala mo? Ayun ba talaga yung pinapanampalatayaan mo sa kaligtasan mo? Ayun ba, doon ka ba kumakapit sa kaligtasan mo? Siya ba yung cornerstone ng kaligtasan mo? Kaya nagiging matibay ang kaligtasan dahil sa cornerstone na meron tayo kay Kristo. Who is your cornerstone of your salvation? Who is the cornerstone of your faith? Who is the foundation of your belief? Check your doctrines. Check your belief. Is it aligned with the teachings of Jesus Christ and the apostles? Sa amin po mga bisita, hindi po pwede na. Dapat tama. Hindi po pwede na parang tama, kung hindi tama talaga. Hindi pwedeng konting truth. Dapat truth lang. Ano lang yun sinasabi ng Biblia?
na ang kaligtasan ay sa biyaya lamang ng Panginoon. Kaya tayo maliligtas. Sa pananampalataya natin sa ginawa ng Panginoong Hesukristo na siya'y namatay, ipinako at muling nabuhay muli. Ayun po ang kaligtasan natin. Dahil sa kanyang ginawa, nagkaroon ng reconciliation, ng pagbabati. Meron tayong relasyon sa Panginoon before pa, pero hindi tama. Tayo ay enemy ng Panginoon. May enmity, may hostility, may pag-aaway. Galit ang Diyos sa kasalanan. Pero dahil sa ginawa ng Panginoong Hesukristo, tinuldukan niya lahat ng bagay na yon. Kaya pag tayo po ay namatay, tayo ay magiging katanggap-tanggap at may kapayapaan. Dahil alam natin na hindi dahil sa atin kaya tayo naligtas, kundi dahil sa ginawa ng Panginoong Hesukristo. To our visitors, Gentiles were called the far off. Kung makikita nyo po dito sa binasa natin, merong tinatawag ditong far off. Sila yung mga far off o malayo. Sila yung nasa labas. Which literally means we are too far away from His place. Even the presence of God, napakalayo sa atin. But because of the blood of Christ, we can now come near to Him by faith in His Son. He is the only access to heaven. Not our church. Hindi po ang aming simbahan ang nagliligtas. Kundi yung ulo ng simbahan namin na ang Panginoong Hesukristo ang nagliligtas. Following His laws will never be enough for us to be saved. Kailangan lang po natin manampalataya sa ginawa ng Panginoong Hesukristo doon sa krus ng Kalbaryo. Bakit yun lang? Dahil sapat po yung kamatayan ng Panginoong Hesukristo. Kailangan mo na lang tingnan pabalik na merong isang tao, merong isang Diyos na nagkatawang tao, namuhay sa mundong ito. Namatay, isinekripisyo niya ang kanyang buhay. Para sa iyo, para sa akin, na hindi karapat-dapat sa kaligtasan na meron tayo dapat. We need to put our faith only in the finished work of Jesus Christ on the cross. Sapat yung banal na dugo ng Panginoon para tayo ay tubusin sa ating mga kasalanan. Kung kayo po ay nakatune in pa, kung kayo po ay nakikinig pa, we will pray and ariin niyo po itong panalangin na to at kayo po ang kumausap sa Panginoon. Magmakaawa na iligtas tayo ng Panginoon dahil hindi naman natin deserve yung kaligtasan. Hindi natin deserve yung banal na dugo ng Panginoon. I hope na gawin niyo po ito at just message us. Dear God, Heavenly Father, maraming salamat Panginoon sa gabing ito. Maraming salamat Lord sa ginawa niyo sa aking buhay. Thank you Lord for the reconciliation because of your blood Lord. I am that person na nandun sa labas ng mga templo. Nandun sa labas kung saan hindi ko kayang abutin inyong kabanalan. But because of your Son, Jesus Christ, because of His blood, He abolished that partition, Panginoon. Inalis ng Panginoong Hesukristo yung barrier na yon para po ako ay makalapit sa inyong trono ng biyaya. I pray, Lord, tulungan niyo po ako, Panginoon, na panampalatayaan po yung ginawa niyo sa krus ng Kalbaryo. Tulungan niyo po ako, Panginoon, na maintindihan ko na ako'y walang kakayanan, iligtas ang aking sarili, kundi lamang sa inyong biyaya, Panginoon. Ako po ay magkakaroon ng kaligtasan. Lord, kahabagan niyo po ang lahat ng nakikinig. Pinagpipray ko pa, Panginoon, na patuloy niyo pong gamitin ang inyong salita, Panginoon, to convict them by their condition, Panginoon. As I preach, Panginoon, pinapakita po ni Apostle Pablo, Lord, kung ano po yung kondisyon namin.
Kundi lamang sa inyong biyaya, Panginoon, wala po kaming kaligtasan. Maraming salamat, Panginoon. In Jesus' name we pray, Amen. Sa amin po mga bisita, kung kayo po ay naka-tune in pa, meron po dyan mga tanong. If you believe in the Lord Jesus Christ, do you accept the Lord Jesus Christ as your personal Lord and Savior? Wala pong imposible sa Panginoon. Kaya niya po tayong iligtas. Hindi dahil sa mga material na bagay, kundi sa spiritual na bagay. Kailangan ay yung pinaka-importante. Yung buhay natin dito, saglit lang. Pero yung buhay po natin sa spiritual na buhay ay walang hanggan. Walang katapusan. Sabi nga, parang ang buhay daw sa pag tayo ay namatay ay parang isang patak ng tubig sa dagat. Hindi mo mabilang. Hindi mo alam kung kailan matatapos. Hindi mo alam kung paano mo mabibilang. And lastly, in spiritual, we will have a new family. Kung kayo po ay nakay Kristo, meron kayong magiging spiritual family. Meron kayong magiging pamilya spiritually. Sabi po dito in Ephesians 2 verse 21 to 22, in whom all the building fitly framed together groweth unto an holy temple in the Lord, in whom ye also are builded together for an habitation of God through the Spirit. Meron pong katawan na tinatawag at binigyan po ng illustration, binigay na analogy to ni Apostle Paul, na tayo ay nasa isang katawan na lamang. Nasa loob ng isang simbahan. Kaya po sinasabi niya dito, in whom all the building fitly framed together. Kung ang mga apostles ang naging pundasyon, tayo po yung naging pader na isa-isang binubuo, linalagay sa loob ng simbahan at nag-work hand in hand. Nag-work together. Christ fits us in one spiritual family. Perfectly fit together. To grow spiritually, to pray together, to edify each other, and to manifest the love that was given to us undeserving sinners. Kaya imposible po na ang isang mananampalataya, ang isang ligtas, na nag-claim na siya iligtas at walang simbahan. Sino ang makakasama niya sa paglago? Sino yung sinasabi niyang magiging katulong niya sa kanyang pananampalataya? Sino yung mananalangin para sa kanya? Sino yung magpapalakas sa kanya pag siya'y mahina? And sino yung magpapakita sa kanya ng pagmamahal o sino yung papakitaan niya rin ng pagmamahal na natanggap niya? In whom ye also are built together for an habitation or dwelling place. Kung dito pa lang, hirap na tayo, what more sa langit? Dapat dito pa lang sa mundo, dito pa lang sa mundong ito, nakikita na natin yung unity, yung pagmamahalan, yung pagpapalakasan. Walang division, walang discord, walang kung ano-anong mga kasiraan sa bawat isa. Dahil sa langit, ayun yung gagawin natin sa walang hanggang buhay, sa eternal life. I hope na may naintindihan po kayo sa ating pag-aaral. And as we conclude, brethren, let us all remember this simple truth. We were once far from God. We were without Christ, without hope, and without God. We had no promises, no direction, no belonging, no spiritual identity. But because of the grace of Jesus Christ, everything changed. His blood cleansed us from our sin. His cross tore down every barrier. Kung nakita niyo po yung picture kanina, halos 3 kalaking football field. And His Spirit now gives us access to our Heavenly Father.
We have been brought near, reconciled, united, and made one with Him. Hindi ka lang linapit ng Panginoon, kung hindi ikaw ay isang pamilya na ng Panginoong Diyos dahil sa Panginoong Hesukristo, dahil sa Kanyang bugtong na anak. Because of Christ, we have a new relationship. No longer strangers, but children of God. Because of Christ, we have a new peace. Because Christ Himself is our peace. Because of Christ, we have a new access. We can now approach the Father freely through the Holy Spirit. Because of Christ, we have a new identity. We are fellow citizens with the saints. Because of Christ, we have a new foundation, built upon Christ the cornerstone. Because of Christ, we have a new family, joined together as God's living temple. This is a reminder for all of us to not go back to living as we were still far from God. Let us not forget where God brought us from, nor take for granted where He has placed us now. As we close, I hope and pray we all remember that we are who we are now only because of Christ's work in us. May we be a church that pictures what Apostle Paul describes. A people once separated, now made one, living in the peace, unity, and power of our Lord Jesus Christ. I hope na may natutunan po kayo sa mensahe ngayong gabi. Afar off to one in Christ. From afar off to one in Christ. Let's bow our head and let's pray. Dear God, Heavenly Father, maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito. Maraming salamat, Lord, for the profession of faith. We pray, Lord, na kayo po ang patuloy na kumilos sa kanila. I pray, Panginoon, na patuloy niyo po silang dalhin at makarinig ng iyong salita, Panginoon, as we believe that faith cometh by hearing and hearing by the word of God. We pray, Lord, na patuloy niyo pong i-bless ang platform na ito, Panginoon, upang maging daluyan ng iyong magandang balita, Panginoon, to reach more souls abroad, Panginoon, especially yung mga wala pong mapuntahang simbahan dito sa Europa, Panginoon. We pray, Lord, na kayo po ang patuloy na mag-glorify sa aming kalagitnaan, Panginoon. Sa iyo lamang ang papuri at pagpapasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat po sa inyong lahat. I hope na makapunta po kayo. Kung kayo po ay nasa Milan lang, kami po ay masaya kung kayo po ay makakadalo. Maraming salamat po sa inyong lahat, and God bless and good night.